God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our giving. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Raining Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! It's a hero, but a big Santa favor, but not me. The Lord is spoken. People are blessing. Yes, we know. It's a new day. On top of the world, sing the sound and sing. Everybody celebrate, 'cause we're living the greatest day. Blessing the highest way, there's a love, oh Lord. Oh, 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 oh. We're dreaming bigger, we're stretching out. Our faith is rising, the future now. We're moving forward, no turning back. Your plan unfolding, we receive it all. It's a new day, we're on top of the world. Oh, it's a new sound, I will sing. Everybody celebrate, we're still living in the greatest day. Singing the highest praise. This is what we can't contain. There are miracles we can't explain. And the lesson is show you pain. 'Cause the word, the word. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. It's in your heart to bless, bless, Lord, we receive it. Yes, yes, Lord, we agree that yes, yes, it's in your heart to bless, bless, Lord, we receive it. I said yes, yes, Lord, we release it. Yes, yes, all of your people, bless, bless, Lord, we receive it. I said yes, yes, Lord, we release it. Yes, yes, all of your people, bless, bless, Lord, we receive it. Yeah. Everybody celebrate, come on! 'Cause we're living in the greatest days. Lifting up the highest praise, 'cause you're worthy, Lord, you're worthy. Blessing now we can't contain, because we can't explain. Blessing in the joy again, 'cause you're worthy, Lord, you're worthy. Oh, 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 oh.
generation. Basta sinabi ni Lord, mga kasama, sa'yo na yon. You are created for the Lord. So I just want to share, design for greater things. Design for greater things. So ang mga magagandang bagay, hindi mo siya dinidesire. Because it is already your design. You are designed for greater things. Kaya nga, ang sabi ng salita ng Diyos, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Wala nang mga bagay na pangit sa buhay natin kapag tayo ay nakikristo na hindi niya kayang pagandahin. No, kaya tayo nilalagay sa ganong sitwasyon is for us to understand that God is in control. You are not the one who is in control. Only God can control everything. And kaya tayo nilalagay sa mga sitwasyon na irritable tayo, it is for our growth and development. So kaya, pinaparanas ka ng mga bagay na mapait para ma-appreciate mo yung matamis. So that's life is all about. Sometimes, pina-experience sa atin ang darkness in order for us to experience the light. But I tell you today, you are designed for greater things. So our new life with God is designed for greater things. Kaya dapat expectant ka every day. No, na merong magandang mangyayari sa iyo araw-araw. So, ang sabi ng verse in 1 Corinthians chapter 2 verse 9, however, as it is written, what no eye has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. So kaya hindi tayo naaapektuhan ng sitwasyon, hindi tayo naaapektuhan ng mga kondisyon natin sa buhay. Ang itinuturo sa atin ng Panginoon, mahalin natin siya. Because if we love God, God is preparing something for us. So do not focus on your situation and condition in life. Huwag mong papakiramdaman yung mga pangit na nararamdaman mo. Huwag mong pagpupukusan yung mga pangit na nakikita mo. Ang pagpukusan natin, mahalin natin ang Diyos. Kahit na anong hindi magandang pakiramdam, kahit na anong hindi magandang sitwasyon, mahalin natin ang Diyos. Kasi ito yung sinasabi niya, the things God has prepared for those who love Him. So may inihahanda pala sa'yo si Lord. Pinaghahandaan ka ni Lord ng mga magagandang bagay. Hindi pa nakikita ng mata, hindi pa sumasagi sa isipan ng tao, hindi pa naririnig ng tenga. So ito yung pangako at inihahanda ng Diyos para sa iyo. Kaya lang, sabi ng verse 10, these are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. So kaya itong bagay na ito ay hindi natin makukuha without the guidance of the Holy Spirit. Because it is true revelation. So these are the things God has revealed to us by His Spirit. Kaya may mga sitwasyon ka na parang hindi mo alam, ang kailangan dyan sa buhay mo kung bakit marami kang tanong, ang kailangan mo dyan devotion. Because God wants to reveal something in your life by His Spirit. So kaya po, ang mga greater things sa life natin, makukuha lang natin yan only by loving God. We can receive the greater things that comes from God only by loving Him. Napakahalaga nito na ang puso mo tumitibok para mahalin ang Diyos. Hindi ka excited kapag may magandang nangyayari sa buhay mo. Hindi ka rin discouraged kapag may pangit na nangyayari sa buhay mo. Because your heart beats is for God. Kaya ka nabubuhay, hindi para sa sitwasyon.
para pakiramdaman yan, hindi yan para tingnan lang. Kaya ka nabubuhay para magmahal sa Lord. So ito yung ultimatum na dapat nating matutunan if we want to experience greater things. The things God has prepared for those who love Him. So kaya maraming mga tao hindi makaalis doon sa pangit na sitwasyon kasi kino-question nila si Lord. We cannot afford to question God. Kasi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa, hindi ka pa pinapanganak. At kahit marami ka ng libro na nabasa, marami ka ng kaalaman sa buhay mo na natutunan, mas matindi pa rin si Lord. So that's why, kahit na anong nangyayari sa buhay natin, ang kailangan nating matutunan, mahalin ng Diyos. Yan lang talaga ang kailangan nating matutunan. In Isaiah chapter 64, verse 4. So, tingnan nyo itong sinabi, this amazing, sabi sa the Passion Translation, these amazing things had never been heard before. You did things never dreamed of. No one perceived your greatness. No one has ever seen a God like you, who intervenes for those who wait and long for you. So this is all about God and His Word. So, pag tayo po ay merong Diyos sa buhay natin, kahit hindi mo pangarapin, may pangarap ang Diyos sa'yo. Doon tayo mag-settle. Doon tayo magtiwala. Kasi marami tayong mga pangarap sa buhay, gusto nating magawa, gusto nating marating, pero ang problema, hindi natin pinangarap si Lord. Yung iba, pinangarap yung babaeng gusto niya. Yung iba, yung si Kras, pinangarap niya. Pero si Lord, hindi pinapangarap. Yung iba, pinangarap makapag-abroad. Yung iba, pinangarap na magkabahay, na magkakotse, magkaroon ng trabahong maganda. Hindi naman masama ang lahat ng yun. Kaya lang, yun yung mga pangarap na kayang ibigay ng Diyos sa'yo. So kaya, ito yung pinauunawa sa atin. Tandaan niyong mabuti, hindi porke anak ka ng Diyos, may portion ka. Kasi hindi lahat ng anak mapagmahal. So there is an exemption. Sabihin mo sa katabi mo, there is an exemption for greater things. Masisigurado mo lang na may magandang mangyayari sa buhay mo kapag mahal mo talaga ang Diyos. Hindi yung sitwasyon, hindi yung kondisyon, hindi yung pabor na lagi sa'yo. Sa mga bagay sa buhay natin, hindi palaging pabor yan. May mga tanong ka na walang sagot. Darating talaga sa buhay mo yan. Pag ba hindi na masagot yung tanong mo, hindi na totoo ang Diyos. May mga bagay kang gusto mong makuha pero hindi mo makukuha. Pag ba na hindi mo nakuha yan, hindi totoo ang Diyos. So you need to learn how to love the Lord more than anything else. So greater things in life, no, na dinisign sa atin ng Panginoon, makukuha lamang natin ito only by loving Him. Only by loving God. So, sabihin mo sa katabi mo, sigurado ka dapat. So, paano ka magiging sigurado? You must be a lover of God. Sigurado ako na merong magandang mangyayari sa'yo pag mahal mo ang Diyos. So, do not love the world or anything in the world. Because the world and the things of the world will pass away. Napakabilis ng panahon ngayon. So, hindi tayo dapat na nadi-distract ng mga sitwasyon natin sa buhay. So, we can receive greater things in life because it is our design only by loving God. So, we can receive the greater things of God only by revelation that comes from God. Only from revelation. Kaya ang sabi nung verse, sa verse 10, these are the things God has revealed to us. Hindi lahat pinagre-revealan ng sikreto. Kasi yung iba, hindi marunong mag-handle ng sikreto. Pag sikreto, hindi yan para sa'yo na i-disclose mo. So, ang ganda nitong verse na to, these are the things God has revealed to us by His Spirit.
So allow God to reveal it. Because the Spirit searches all things. So sometimes maganda yung intention mo pero hindi maganda ang paraan mo. Sometimes ang ganda-ganda ng paraan mo pero pangit ang intention mo. Maraming nagbabait-baitan. Pero hindi naman talaga totoong mabait. Gulatin mo yan, makikita mo yan. Maraming nagsisipag-sipagan sa pagsunod sa Panginoon, pero hindi naman talaga totoong masipag. Kaya huwag kayong magtataka kung meron kang katabi ngayon na biglang mawawala yan. Kasi ang mga peke na-expose. Batiin mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, buti na lang authentic ka. Pangmatagalan ka. Lahat ng mga authentic, pangmatagalan. So tandaan niyong mabuti, inire-reveal ni Lord yan. So kaya yung mga greater things in life, i-reveal ni Lord yan. Lahat ng bagay na galing sa Diyos, treasure. Kaya hindi ka dapat ma-overwhelm ng mga bagay na ito. Kaya i-reveal talaga sa atin ito ni Lord. Maunawaan nating mabuti na si Lord lang ang may kakayanang mag-reveal nito because God searches all things, even the deep things of God. Kaya ang pinaka-the best na best friend, walang iba kundi ang Holy Spirit. He knows the secret of God. Kaya pag merong revelation ni Lord, yung mystery sa iba, solution sa'yo. Yung iba hanggang ngayon, mystery pa rin yung pag-aasawa. Mystery pa rin ang business. Mystery pa rin ang pagsunod sa Lord. Ang daming misteryo sa buhay nila. Akala nila pag sumunod sa Lord, nawawalan. Hindi totoo yun. Kapag sumunod ka kay Lord, magkakaroon. At maraming mga tao kung kailan lugmok na, wala nang magawa, magulong-magulo na, saka pupunta kay Lord. That is religious practice. Malakas ka pa, walang nangyayari sa iyo, maka-Diyos ka dapat. Lalo ka dapat nagpapaproteksyon sa Lord. Hindi mo iniiwanan ang mga bagay na gustong ipagawa sa atin ng Lord. Tandaan niyong mabuti, yung Genesis chapter 1 verse 1 at saka yung John chapter 1 verse 1. Ang unang-unang sentence doon, ang sabi doon, in the beginning, God. In the beginning, God. So everything na sisimulan mo, dapat mula sa Diyos. Kasi pag wala ka pang Diyos, hindi ka pa nagsisimula. In the beginning, God. So lahat ng bagay na sisimulan mo, kahit hindi mo alam, kahit hindi ka sigurado, basta merong Diyos, magtatagumpay ka. Kaya, hindi dapat tayo analytical. Hindi ka dapat analyze ng analyze. Kasi pag ikaw analyze ng analyze, ikaw ay mapaparalyze. Maraming mga tao paralyzed. Buhay pero hindi makagalaw. Buhay pero hindi makatulong. Alam niyo ba mga paralyzed? Sila yung hindi makagalaw pero madadaldal. Yan, mga paralyzed yan. Hindi tumutulong, hindi produktibo, pero buhay. Paralyzed eh. So kaya, dapat ang mga anak ng Diyos, bago siya mag-isip, turuan muna niya ang puso niyang sumunod. Kasi ihihiwalay ka ng matalino mong pag-iisip, i-analyze mo, parang mali yun ah. Tandaan nyo, merong mga parang mali na tama. At merong parang tama na mali. Nagbigay ako ng instruction dati kay Lucy Mark. Sabi ko kay Lucy Mark, masyado kang totoy. Imagine mo, sa pagitan pa ng nanay at tatay niya natutulog. Professional na yan, ha? Sabi ko sa kanya, bro, mag-apartment ka.
Buti na lang nag-sink in. Buti na lang ni-receive. Buti na lang inobey. Nag-apartment siya. Ito yung butihing nanay, dumalaw. Grabe, alam ko, masama ang loob sa akin ni Ate Ning noon. Bakit yung bunsoy ko iniwalay sa akin? Pastor, parang nagsisira ka ng pamilya. Di ba, ang ano natin, pamilya, oo, pamilyang makadiyos. Pamilyang mga walang totoy. Kasi, aanin mong sama-sama kayo, puro naman mahirap. Sama-sama kayo, hindi naman makadiskarte. Tatandaan nyo, sabi ni Ate Ning, nakita niya si Lucy Mark kasi ang conviction ni Lucy Mark, wala siyang dadaling kahit na ano. Damit lang. So, nung natutulog si Lucy Mark, wala siyang kama, ang hinihiga niya, yung foam, yung karton ng electric fan. Yung nanay, nahabag, yung anak ko, kawawa naman. Karton ang hinihigan. Kaya mga nanay, huwag niyo susundin ang puso niyo, nakakakonsentihan. Hindi mo nakikita yung emosyon mong yun, sinisira ang future ng anak mo. At makakasira din yan ang future ng iba. Tandaan nyo, huwag kang konsentidor. Sino may nagiget? Dinala ng kutsyon si Bunsoy. May mga process na hindi mo gusto, na hindi ka sanay, pero pampaayos. In the beginning is the word. Instruction. Hindi emosyon. Sino may naiintindihan? Revelation that comes from the Lord. Kaya in the beginning, God. Mag-aaral ka, in the beginning, God. Magtatrabaho ka, in the beginning, God. Magninegosyo ka, in the beginning, God. Yung iba kasing mag-aaral, ang hinahanap, school na maganda. Ang hinahanap, yung mga gagamitin. Pero in the beginning, God. Tandaan niyong mabuti, marami alok ng mundo na pampalayo sa Diyos. Pero kung meron kang conviction sa Diyos, di baling wala akong diploma, basta may Diyos ako. Ang mundong ito masyadong malupit, ihiwalay ka sa Diyos. Tandaan nyo, hindi lang pag-aaral, hindi lang pagtatrabaho, pati pagpapamilya. So wag kayong emosyonal. Pakisabi sa katabi, wag emosyonal. Pag magbibuild ng family, ang foundation, word. Sabihin mo sa katabi mo, word. So, in the beginning, God. So what is that? It is God's idea. Not human idea. I tell you, tayo ay nasa idea ng Lord. We are God's idea. Kaya sinabi niya, let us create man in our image, in our likeness. So you are God's idea. Kaya tayo nilalang ng Diyos, idea ng Diyos. Pag idea ng Diyos, walang pangit. Pag idea ng Diyos, maganda yan. So it is also not just God's idea, it is also God's agenda. Kaya ako nabuhay sa mundong ito kasi meron pinagagawa ang Diyos sa manlalalang ko. Hindi ako para magpasarap buhay at gawin ko kung anong gusto ko because life here on earth is temporary. But I was made for eternity. Dadaan lang ako sa mundong ito kasi makakasama ko yung manlalalang ko. So my life here on earth has a mission, has a purpose. Hindi para makigulo sa mundong ito. Hindi makadagdag ng kasamaan sa mundong ito, kundi magsimula ng tama. Mabuhay ng tama. So yan yung mga bagay na dapat nating maintindihan. Kaya tinutulungan tayo, we are blessed because God is giving us the opportunity to minister. Kaya nga every believer is a minister. Nagsaserve tayo, we are representing our King. So, we are here to bless people. We are here to help people. So, that is our ministry. Hindi tayo Kristiyano lang na-attend pag Sunday. Your life is a blessing. Ministry natin, hindi dance ministry, hindi ushering ministry, hindi martial ministry. Ministry natin is all about people.
So that's why tinuturuan tayo dito sa church na maging entrepreneur, mag-build ng business, maging CEO, para hindi maging empleyado. Hindi yan natutuwa ang lahat. Kasi yung iba merong fixed mindset. So kaya habang tayo ay malakas pa, magnegosyo ka. But in the beginning of your business, God. Huwag kang magbi-business para kumita. Magbi-business ka para sa glory ni Lord. We do business not for profit, not for income, but for impact. Dapat ang life mo impactful. So dapat business owner ka, CEO ka dapat. Walang anak ng Diyos na mahirap. Ang problema lang, baka mystery ito sa atin. Paano yon? Masusolusyonan mo yan kung marunong kang makinig. Kung marunong kang sumunod. Pakisabi sa katabi, business. So this is God's idea. This is God's business. Sabi ng verse, but we are a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Pagmamayari tayo ng Diyos. Kaya tayo Christian. Sino excited, mga kasama? Pakisabi sa katabi, you are a Christian. So this is God's word, God's agenda, God's idea about business, about family. Ito pa ang pinakamaganda sa lahat. Tandaan nyo, pag mag-build ng family, it's all about God. Sabi ng verse, Proverbs 23:4, the Passion Translation, wise people are builder. They build families. They build businesses. They build communities. Kaya tayo wise because of God's idea. It is according to the precept, not according to the concept of this world. Tandaan nyo, pag magbibuild ng family, dapat sa mga binata at dalaga na naandito, dapat wag puro kilig. Dapat may purpose. Kasi pag puro kilig lang yan, magkakaasawa kayo, magkakaanak kayo, puro kilig lang. Pero hindi kayo magsaserve. In the beginning, God. Kaya pumili kayo ng hindi manloloko. Pumili kayo ng hindi ilalayo kayo kay Lord. Sa mga single na nandito, taas ang kamay. Sabihin mo, magbibuild ka ng family. Kasi ikaw ay wise. Sa mga may asawa na dito, huwag mo sabihin nagkamali ka. Yan na talaga yan. Huwag ka na maghanap ng iba. Lalo na pag kasal kayo, kung hindi kayo kasal, magpakasal kayo. Ask God. Sabihin mo sa katabi mo, huwag puro kilig. Dapat may purpose. Yung iba kasi, puro purpose naman, hindi na kinilig. Tandaan mo hindi disenyo ng Diyos sa tao ang mag-isa. It is not good for man to be alone. Isang babae, isang lalaki lang yan. Sabihin mo sa katabi mo, family. So disenyo ng Diyos ang family. That's why in the beginning of your family, it must be God. Sa mga single na naandito ngayon, tandaan nyo, sa mundo, napakahirap ng magpakasal. Mas madali sa kanila ang boyfriend, girlfriend forever. Imagine mo, pag mag-girlfriend ka, magbo-boyfriend ka, magde-date kayo. May gastos yan. Mag-i-invest ka ng panahon dyan. Sa dulo, X. Nag-invest ka ng time, nag-invest ka ng resources, nag-invest ka ng emotion, sa dulo, X. You need to be wise. Mas madali ngayon, tandaan nyo, ang magpakasal kaysa mag-boyfriend at mag-girlfriend. Kasi walang boyfriend at girlfriend sa Bible. Basahin mo, hanapin mo, walang boyfriend. Meron dyan naghanap ng asawa. Saan natin natutunan ng boyfriend at girlfriend? Sa mundo. Ganito pa yung mga turo na dapat naglilingkod yan sa atin. Dapat naninilbihan. Ano yun?
yun. Pero ngayon, matuwa kayo pag maka-Diyos. Yung totoo ha, hindi kasi lahat na nasa church maka-Diyos. Meron kasi diyang mga minero at mga minera. Alam niyo kung ano yon? Pailalim. Grabe! Ang galing magpailalim! Minero. Wag na wag kayong makikipagrelasyon sa mga minero. Kasi pag ang pailalim, ginawa niya, kahit saan yan pumunta, pailalim palagi yan. Because it is more of character. Bakit niya inililihim yan? Bakit niya tinatago yan? Para marami pa sa maloko. Come on, somebody! Marriage is God's design. Alam niyo ba ngayon sa mundo na ginagalawan natin ngayon, mas madali ang mag-live-in kaysa magpakasal. Kahit Kristiyano, naapektuhan, nadadamay. Madali ang magpakasal. Tanggalin natin sa stigma yon. Mahirap magpakasal. Alam mo naman, o di mag-live-in na lang kayo. Pero huwag kayo dito sa church. Kung hindi ka makikinig, I am not judging you, but I am helping you to change your mind. Bakit? Kasi may mga single na tinitingnan ka. At hindi porke naunang nag-asawa, tama. The purpose of God for marriage, ang tawag dyan, covenant relationship. Kaya ka nag-aasawa para mag-serve kay Lord. Hindi para kiligin lang. Hindi ko sinasabing masama ang kiligin. Masarap din na kinikilig. Love, love. Kasi kinilig ako eh. Kinilig ako. Ang sarap kinilig. Kaya nakakapag-coach ako dati kasi puro kilig lang ako, walang purpose. 12 years akong under. Bakit? Walang purpose. Buti na lang may Lord. Buti na lang pwedeng magbago. Kaya yung mga single na lalaki dito talagang inis na inis ako pag may dalang bag. Ng girlfriend nila, ang sarap ko to, nagpe-prepare ka maging under. Paglingkuran mo na, itodo mo na lang talaga. Pag-asawa mo, sino may naiintindihan? Family! Sabi mo sa katabi mo, gusto mo ng greater things in your life? Only by the revelation of God. Kaya pag meron nagchat-chat sa'yo, tanungin mo, anong devotion mo? Kahit na pogi yan, nagtatagong halimaw sa loob yan pag walang devotion. Kahit anong ganda niyan, grabe, ang pangit yan pag walang devotion. Kasi salita lang ng Diyos ang pampaganda ng buhay. Parang ang saya nyo na, ha? Hindi na kayo galit sa akin. Sino may naiintindihan? So kaya, bawal ang mga minero. Bawal ang mga minera. Pag may gusto ka, sabihin mo sa akin. Kung lalaki ka, sabihin mo sa akin. Kung babae ka, sabihin mo kay pastora. Kasi makukoach ka ni pastora. Kung lalaki ka, makukoach kita. Kasi ang coaching habang nabubuhay. Iba ang coaching pag single. Iba rin ang coaching pag mag-asawa na. Si Kuya Boy, si Ate Ning, grabe, ilang taon na kayong kasal? 35, hanggang ngayon nagpapa-coach. Gusto pa maghiwalay. Last PID namin, ang ganda ng balita nila. Alam niyo, may balita. Sabi niya, oh, kumusta kayong mag-asawa? Sabi natin ng pastor, hindi na kami nag-aaway. Hallelujah! Sabi ko, oh, bakit hindi na kayo nag-aaway? Hindi na kasi ako nang iinis.
Kasi kaya kami nag-aaway, ako talaga ang mga inis, Pastor. Umamin na. Malapit na talagang dumating si Lord. Pag ang mga babae umamin, grabe, himalayan. Kasi yung mga babae, sila na mali, sila pagalit. Ganyan talaga mga babae. Buti na lang, iba na ngayon. So family is very important. Hindi ito ituturo sa mga colleges. Sa church lang natin ito matututunan, kaya hindi ako kaaway. Pampaayos ako ng iyong buhay. Kung talagang mahal ka niyan, bibigyan niya kanya ng sing-sing. Hindi baging. Yun talaga ang susi niyan. Kung gusto niyo maging maayos. Sinong excited? So God is preparing something great. So lahat ng bakit kailangan in the beginning God? Because we want that everything that happens in our life, it must be traceable to God. Kung bakit kami naging magandang pagsasama mag-asawa, nakapag-ministeryo kami ngayon, dahil lang sa Diyos. Dahil lang sa Diyos. Kaya napakasarap na meron tayong pamilyang ganito. Hindi mahirap mag-asawa. Pauusuhin natin dito na madali ang mag-asawa. Pakisabi sa katabi, hindi na uso ang ligawan, lalo hindi uso ang live-in. Sino dito ang masayang-masaya? Naiintindihan mo yan. Sa lahat ng mga lalaki, maging sweet kayo, ha? Yung mga may asawa na. Ligawan nyo palagi ang asawa ninyo. Parang sabi ng mga babae, come on, pastor, preach it. So God's design for greater things, we need, it is only by the instruction. Sabi mo sa katabi, only by the instructions. So tandaan nyo mo, yung word ni Lord, i-compare ng, yung word of God, i-confirm ng man of God. Hindi pwedeng magkakontra yung word ni Lord at saka yung word ng man of God. So meron yung tinatawag na kindred spirit, yung pinag-iisa, pinagtutugma, uugnay. So it is only by the instruction of God. We live by conviction, we walk by common sense, we drive by principle, but we fly by instruction. Shortcut lahat ng bagay sa buhay natin kapag meron tayo. So, man of God is representative of God. So, yan yung tinatawag sa word na instead of God. So, it is the word of God, it is by the Holy Spirit of God. Yan ang sinasabi ng Panginoon. And the Holy Spirit convict us. Iko-convict tayo ng Holy Spirit. Pagka ikaw ay kinonvict ng Lord, binigyan ka ng conviction, meron itong peace of mind and joy. Pakisabi sa katabi, peace of mind. And then meron kang joy and security. Alam mo ang future mo. Huwag kayong papasok sa isang bagay na hindi pa natagal loob mo. Alam nyo, ito yung natuklasan ko. Pag panatagal loob mo, kasi yung asawa ko kasi, si pastora ninyo, pag daw humiga ako sa kama, tulog agad ako. Tapos siya, hindi pa siya makatulog. Tapos gigisingin niya ako. Sabi niya, bakit ikaw, pag higa mo, paglapat ng likod mo, tulog ka agad? Ang hirap pa naman, ang sakit pa naman sa ulo, di ba, pag kayo matutulog ka na? Kasi siya, sa biyahe, tulog, ako nagdadrive. Tapos, pagdating namin, higa ako sa kama, tapos tulog agad ako, kaya higa ko lang. Alam mo, sabi ko sa kanya one time, God spoke to me. Sabi ko sa kanya, love, kaya ako payapang-payapang natutulog kasi ikaw ang katabi ko. Ang mahirap pagka mag-asawa, hindi ka makatulog. Tatakot ka baka kung anong gawin nito sa akin. So mga kasama, mga kapatid ko sa Panginoon, masarap ang sumunod sa Panginoon. So napakahalaga ng tatlong bagay na ito, yung instruction, yung revelation, at saka ang pagmamahal natin sa Panginoon. So magbibigay yan sa atin ng peace of mind, magbibigay yan sa atin ng joy, magbibigay yan sa atin ng security. So kapag ginawa natin ang mga bagay na ito, maganda ang mangyayari sa atin. Ang sabi ng verse,
Proverbs chapter 4, verse 18. Ito yung gusto kong maranasan natin lahat. Na araw-araw ng buhay natin, tutulog kang fulfilled yung life mo, gigising kang excited ka sa bagong araw na darating. Yan yung buhay na meron tayo. Proverbs 4:18 dapat. Sabihin mo sa katabi mo, ang buhay natin, dapat Proverbs 4:18. Nagiget ninyo? Sabi niya, the path of the righteous is like a morning sun. So it is all about attitude, it is all about character, it is all about decision making. Pag mali, mali. Doon ka sa tama at gawin natin ang tama. Nagiget ninyo? So the path of the righteous, ibig sabihin dyan yung daang pipiliin mo. So walang problema sa daan, ang problema nasa pagpili. Yung mga hindi righteous, ang pinipili nila yung daang papalayo kay Lord. Pero yung mga righteous, pinipili nila yung daang papalapit kay Lord. So kapag pinili mo yung daan na papalapit kay Lord, your life is shining ever brighter till the full day of night. Till the full light of day. So kaya maganda na meron talagang nangyayari sa buhay natin. Sino excited? Sabihin mo sa katabi mo, papaganda ng papaganda araw-araw. Alam niyo ba, maraming mga tao, ganito, yung pag magandang-maganda yung nangyayari sa buhay niya, nag-iisip siya ng ganito, naku, ano kaya masamang mangyayari bukas? Ang saya-saya ko ngayon. Gusto kong sabihin sa inyo, huwag kayong mag-isip ng ganyan. Ikaw ay mabubuhay sa pang-araw-araw na masaya. Kasi meron kang Diyos. Madali ang lahat ng bagay sa'yo kasi meron kang Diyos. Sino masaya? And verse 18, ito yung sa Malakay chapter 3 verse 18. Yung distinctive life natin, mga kasama, sabi ng Malakay chapter 3 verse 18, kaya ako nire-raise up ito, kaya ako binibuild sa inyo ito, we are designed for greater things habang tayo nagsiserve kay Lord. Sabi ng Malakay chapter 3 verse 18, and you will again see the distinction. Sino ditong gusto mo ang life mo maging distinctive? Yung bang halatang halata ka, kitang-kita ka talaga, ibang-iba ka sa kanila. Yung bang pag nakita, yung parang ganon, gulat ka, no? Yung bang nakakagulat ang buhay mo. Gustong-gusto ko yung, ano na yun yung commercial na yun. Uy, gulat ka, no? Sino dito ang gusto mong buhay nakakagulat? Hindi dahil lang sa libag ng buhay mo, kundi sa puti ng buhay mo. Kasi narito tayo para magpalinis. At lahat ng mga marurumi, nakita mong marumi ka, willing kang magpalinis. At kapag nangyari yan, gulat ka, no? Raining light kaya kami. May Diyos kami. Kaya huwag kayong papayag na ang buhay mo kagaya lang ng kapitbahay mo. Hindi ka nakikikopya sa kanila. Iba ang buhay mo. You will now again see the distinction between the righteous and the wicked. Between those who serve God and those who do not. So be the display center of God. Ikaw mismo talaga, kalwalhatian ng Diyos. Itsura mo palang nagniningning ka na. Hindi lang si Kuya Boy ang may ningning. Pati ikaw magniningning ka. Kaya gusto kong mag-minister sa mga couples. No? Gusto kong kayo matulungan. Kaya sa pag-aasawa, mahalaga talaga na may distinction. Kasi ang anak ninyo nakatingin sa inyo. Do not speak against your church. Do not speak against your pastor. Love your church, love your pastor. Kahit hindi ito gusto ng marami, pero ito ang gusto ng Panginoon. Kahit na sinong magalit, huwag lang si Lord. Mas takot ako sa galit ni Lord kahit sa galit ng tao. Kaya nga, sabi ko kay Pastora Tess ninyo noon, sabi ko sa kanya, love, hindi na ikaw ang first love ko. Second ka na lang sa akin. Si Lord na ang first love ko. Sumusubok pa siya na pantayan si Lord o lumampas kay Lord.
Ginagamitan ba ako? Sa mga lalaki, sino mga lalaki nandito? May mga asawa na. Magagaling ang mga asawang babae natin sa Eva power. Manipulation. Mga padabog-dabog, mga pasimasimangot. Huwag kayong matatangay sa ganyan. Huwag kayong matatangay dyan. Be firm, be strong, be courageous. Mga man of God lang ang strong. Mga man of God lang ang courageous. Pag hindi mo alam kung sino ka, kung anong pinagagawa ng Diyos, ay madali ka masindak. Isang ganito lang asama, upo. Kasi hindi mo alam kung anong purpose mo. Natatakot lang ang lalaki sa kanyang asawa pag may nagawa siyang mali. Pero kung confident ka that you are obeying the Lord, you are obeying the instruction of God, tapos nagagalit yung asawa mo sa'yo kasi maka-Diyos ka, grabe, mag-fasting ka na. Napakahalaga nito mga kasama. Kaya, ang pamilya, ang pag-aasawa, napaka-misteryo niyan. Be the display center of God's glory. Sa una, sabi nga ni Kuya Boy, tsaka ni Ate Ning, yung mga nauna, sabi niya, Pastor, nung panahon namin, ganito kami, ganito. Nung panahon nyo yun, kasi iba ng panahon ngayon. May glory na ni Lord ngayon. Magdi-display si Lord ng glory niya. Sabi ng verse 10, Ephesians chapter 3, verse 10. God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom in its rich variety to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. This was His eternal plan, which He carried out through Jesus Christ our Lord. Yan yung sinabi sa Ephesians chapter 3, verse 10 to 11, NLT version. So our new life is for greater things. Our new life is for greater things. So I encourage everyone, be a game changer. Be a game changer. Magbabago kasi nandun ka. Ikaw ang game changer. Be a trailblazer. Hindi pa nadadaanan ng iba, dinaanan mo na. And be a pioneer ng mga greater things sa buhay po ng bawat isa sa atin. And let me pray for you today. Hayaan natin na mag-speak si Lord sa atin. Maaari, mystery pa sa atin yung mga greater things. But ask God today, Lord, starting today, may experience ko na yung mga amazing things sa life ko. Yung mga greater things sa life ko. Yung mga nakakagulat. Sino dito excited ka sa nakakagulat? Yan ang buhay mo. Kasi may Diyos ka. May speed, may acceleration. Yan ang buhay natin. So let us stand on our feet. Now, get out of your situation by asking God na merong gagawin ng Panginoon sa atin. Don't get me wrong. Ginagawa natin ang mga bagay na ito, maybe some of us may mga situation and conditions, but I am not here to condemn you. I am here to prepare the next generation. The Word of God is sharp. Sharper than any double-edged sword. It penetrates even in the deep portion of our heart, of our thoughts, even in our bone marrow. Ganon ka-powerful yung Word ni Lord. Kaya kung ano man ang sitwasyon natin, ano man ang pinagdadaanan natin today, you are designed for greater things. Yung mga nakakagulat na bagay para sa'yo yan. Sino dito excited ka, marireceive mo ito ngayon? Acceleration, speed, maranasan mo talaga to. Magiging mabilis na maayos ang buhay mo, magiging maayos ang pamilya mo. Tapos yung value mo as a person mag-i-increase. Sa mga asawa, sa mga binata, mga dalaga dito, mag-build kayo ng family ninyo. Just ask God today. Mag-build tayo ng mga godly family. Kasi maraming kabataan dito, almost 80% or 90% kabataan sa lugar na to. Kaya masaya ako kasi maganda ang mangyayari sa Binangonan.
mag-resign na lang kayo sa pagiging minero at sa pagiging minera. Walang lihiman. Kasi pag nagsimula kang palihim, habang buhay kang palihim-lihim. Si Lord lang talaga. Si Lord lang. God only, God always. You are designed for greater things. Do you want to receive your greater things today? Just raise up your hands. Father, we receive our portion. You change us. You save us for greater things. And Father, help us to love you. Help us, Lord, to dwell in your presence. And help us, Lord, to be with you. Lord, we ask your instruction into our life, Lord. Salamat po ng marami. Bless mo po ang bawat isa sa amin, Lord. Thank you for your word. Thank you for your word, O God. Lord, bless each and every one of us. Bless your people, O God. Bless your children. Lord, every household, every husband, every wife, Lord. Every one of us in this place. Every single person, Lord, na nasa lugar na ito, Lord God, meron po siyang hinihiling. Hilingin mo sa Lord ngayon kung ano yung heart's desire mo. At mag-promise ka, Lord, kay Lord, na simula sa araw na to, Lord, susunod ako sa iyo, mamahalin kita. Magpapaguide ako sa Holy Spirit, magbibigay, hingi ako ng instruction sa word ni Lord. Just ask God today. Ask God. Father, hear your children. Kung may hinihingi ka ngayon, sabihin mo sa Lord, ibuka mo yung bibig mo, mag-pray ka from the bottom of your heart. Maaring may sitwasyon ka na matagal mo nang gusto na maranasan sa buhay. May mga problema ka na gusto mo na ngayon masolusyonan. Just ask God today. Ask God. Lord, we want to receive greater things in our life. Lord, i-open mo yung heart namin. I-open mo yung mind namin for greater things. Lord, we welcome you into our lives, Lord. And Father, we are so excited. We receive, Lord, we receive our portion today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And all God's people says, Amen and Amen.